Magandang hapon mga karadyo Agri. Welcome sa Patok. Ang programang hatid ay ang mga bagong kaalaman tungkol sa mga patok na topics ngayon sa ating bansa. Bago po tayo magsimula, nais ko lamang batiin ang ating Director 4, Sir Dionisio G. Alvinja, ang ating Director 3, Sir Joel Vidator. Siyempre, hindi natin kakalimutan ang ating mga Division Chiefs and Section Chiefs at ang ating mga security personnel and ang ating mga utility workers. Siyempre, hindi ko kakalimutang batiin ang mga sisipag na empleyado ng PhilMec. Magandang hapon po. Ayan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay isang usaping medyo misteryoso, maraming haka-haka, pero sobrang interesting din. Kaya wag po kayong bibitiw kasi may hatid kaming gabay at konting magic ngayong hapon. Ako po si Vina. At ako naman si Rose. Ayan, gaya nga ng sinabi ng aking partner, no, pag-uusapan natin ngayong episode ay medyo nga misteryoso, pero napaka-interesting. Ito nga yung tarot card reading, no? Yes. So now, alam ko marami sa inyo curious dyan siya. Kasi pag sinabi kasing tarot, di ba, naiisip agad natin yung panguhula o kaya mga predictions, di ba? Pero teka lang kasi, ano? Maraming misconceptions dyan. Kaya bibigyang linaw yan sa atin mamaya dahil may makakasama tayong isang tarot card reader na mag-e-enlighten nga sa atin sa mga kaalaman at mga dapat nating malaman nga patungkol sa tarot cards. Ayan, napaka-exciting naman yan, partner. Ang tarot kasi mga karadyo agri ay hindi lang tungkol sa paghula o swerte. Basically, ang tarot ay isang uri ng card reading na ginagamit para ma-explore ang ating sitwasyon sa buhay, ma-reflect ang personal na feelings at minsan makita ang mga options na hindi pa natin napapansin. Exactly. Imagine yung mga karadyo agri, ang isang tarot deck ay binubuo ng 78 cards at bawat isa sa mga cards na yan ay may kanya-kanyang simbolo. Ayon sa aming konting research ba ni partner, no, may dalawang ang main sections sa deck. Yan ay yung Major Arcana at yung Minor Arcana. Ang Major Arcana daw ay binubuo ng 22 cards. So ito daw ay usually itong mga cards na to yung kumakatawan sa mas malalim na themes o yung mga big events na nakafocus sa major life changes. At ang minor arcana naman, ito yung everyday situations, relationships, trabaho, ayan, goals and the likes. Tama po ba tayo doon? Ayan. Tama, nag-agree ang ating guest. Yan. Kaya totoo nga no, na hindi siya isang direktang paraan ng panghuhula, kundi isa siyang guide para sa sarili natin. Sa pamamagitan ng mga symbols and images sa mga cards, makikita natin yung mga bagay-bagay na madalas na hindi natin napapansin. Hindi siya nagbibigay ng concrete prediction po ha, pero siya ay nakakatulong para maghanap tayo ng clarity or kung paano natin titignan yung mga karanasan natin ngayon. Tama ka dyan, partner. At alam mo ba na may iba't ibang spreads or patterns nga daw kung paano ito binabasa. Ayan, depende daw yan sa tanong o focus ng reading. Halimbawa, may 1 card pool, yan, may 3 card spread, at yung mga malalaking spread na tinatawag na Celtic Cross, tama ba yung pronunciation ko po? Ayan. Kung saan mas maraming detalye ang nakikita. Kaya kung may tanong ka tungkol sa love, career, or life choices, may kanya-kanyang spread para dyan. Ayan. Kaya mga karadyo agri, huwag kayong magpapaniwala agad sa mga tarot ha. Puro hula-hula lang. Maraming tao ang gumagamit ng tarot hindi para mag-predict ng future, kundi para mas maintindihan ang sarili nila. Isang tool ito sa self-reflection din, di ba partner? Kaya may mga nagsasabi na ang tarot reading ay parang therapy session na din, kung saan nakakakuha tayo ng insights at hindi yung mga usual na way natin ng pagdi-decision making, di ba? Yes. So, tama ka dyan, partner, no? At kung magpaparead ka, ang mahalaga ay yung openness mo to receive messages. Kaya ang dami ring misconceptions dito. Parang iniisip ng iba, scary ba to? O yung baka malas, ganyan. Pero hindi yan totoo. It's all about intention and interpretation. Ang mga images lang sa cards ang pinagmumulan ng mga mensahe. Depende kung paano binabasa ng reader yung energy mo at ng cards. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin kung paniniwalaan nyo o hindi. O, di ba? Ang saya. At ang dami palang pwedeng matutunan dito sa tarot card, di ba? Tama ba, partner? Oo, partner. So, Ayan. interesting. Sana interesado din yung mga karadyo agri natin.
Kaya ngayon, maswerte tayo at may makakasama tayong special Ayan, guest. excited Yan. ako dyan, partner. Na mas mapapalawak ang ating kaalaman tungkol dito. Ready na ba kayong makilala siya? Ready ka na ba, partner? Yes na yes, Parang, partner. ready na kaya yung guest natin? Oo nga. Siyempre, without further ado, ipapakilala natin ang ating special guest. Please welcome Miss Erica Nueda mula sa Coconut Trust Fund Field Management and Operation Division ng PhilMec. Yan, hello Miss Erica. Yan, grabe, na-excite ako kasi alam kong marami kang pwedeng i-share sa amin at sa ating mga karadyo agri na nakikinig ngayon. Pero bago ang lahat, kumusta ka ba Miss Erica? Okay naman ako. Okay naman po. Yes. Nakakatawa naman malaman yan. May gusto ka bang batiin ngayon na nakikinig sa atin? Ayan. Gusto ko lang i-batiin yung sa mga aking division. Sa Yes. SMOD. Mhm. Sila Carla, sila Miss Joyce Ann, sila Miss Kat, si Kuya Nico, si Kuya Christian, si Ate Nori, and then si Ate Nina na nasa AMD. Hello po, shout out. Hello po. Hello po sa Magandang inyo. hapon. Magandang hapon po. Ayan. Salamat sa pagbati, Miss Erica. Ready ka na ba para sa mga tanong namin? Ayan, ready naman. Oh, wow. Ready na siya, partner. Ayan. Kasi talagang curious kami sa journey mo bilang isang tarot reader. So, para mas makilala ka namin, start tayo sa una nating tanong. So, ito yung first question namin for you, ma'am. Kailan ka ba nagsimulang mag-start as a tarot reader? Formally, nag-start ako mag-tarot reading nung February, nung meron tayong booth sa Pahuway. Ito lang pala, no? Yeah, so recently lang talaga ko siya inopen Yes. sa na mag-tarot reading. So, yun. Yung parang nag-start yung interest. So, before ba, naiisip mo na siya? Ganyan. Ay, Saan siya nag-start yung pinaka... matagal na nag-start yung yung interest ko sa astrology, spirituality, and then sa tarot reading. So, hindi lang talaga siya this year nag-start. So, mga high school, ganyan. So, interested na ako dun sa mga ganong topics. So, nanonood na rin ako ng mga tarot reading, ganyan. And then yung sa mga crystals, new moons, mga pieces ng moons, ganyan. So, ayun. Then sa astrology, kasi maano yung astrology, like sun sign, moon sign, gano'n. And then, inaano ko din yung anong oras ka pinanganak. So, ayun, ano din yun. Nagmamatter din kasi siya. no? Parang so, pag ano lang natin kasi yung a little bit ano lang din, facts. So, pag sinabi natin yung kanya like sun sign, yung zodiac sign mo, yung month and day ka pinanganak, ganyan. So, mas lalawak pa siya pagka alam mo yung anong oras ka pinanganak, ganyan. So, magkakaroon ka ng mas in-depth sa'yo, sa astrology mo, paano mo siya i-relate sa life mo, ganyan. Nakakatuwa kasi ang dami ding nagiging interested niya sa tarot dahil gusto nilang magkaroon ng sariling insight sa buhay nga nila. Hindi lang para hulaan yung mga future nila. Ayan. Oo nga, at minsan talaga parang yung spark na kailangan natin, di ba? So parang ang feeling ko, kailangan ko ng ibang perspective sa buhay. 'Di ba? Tapos yun pala yung magdadala sa atin ng mga bagay na makakatulong sa ating self-growth. Minsan ganyan din ako partner actually, no? Pero eto Erica, no? Curious kami, ano naman yung nag-inspire o parang nag-udyok ba sa'yo? Kung naseryosohin yung tarot reading, parang bigla ka na lang na-intriga ba o yung mas malalim na tarot yung pinaka mas malalim na reason ba kung bakit mo pinasok yung Yes. pagta-tarot card reading? So, ano ba? Paano ba sasabihin? So, yung inspiration ko talaga is yung sa sa grandfather ko. So, medyo kasi din yung family namin na in touch kami sa spirituality, ganyan. So, ayun, yung unang nag-ano sa akin, and then openness sa family na pagka kasi sabi natin yung tarot reading parang ang bad niya. Meron siyang misconception na parang like witchcraft, ganyan, which is not true. So, ayun din, parang gusto ko din siyang parang i-break the, din na, Yung mga ganong misconception yung mga po. misconception Oo. din. So, since hindi naman, parang nasa province tayo, so hindi siya ganun ka talaga kakilala. Kakilala, yes. So, pero kilala naman na sa atin yung mga nanghihilot, yung mga Yes. ganyan. Oo. So, ayun. So, di ba pag kasi sabi din nila yung gano'n, parang
in the sameness lang siya. Ganyan. Kasi nag-aano siya lang ng mga herbs. So yun, ang inaano ko lang din yun. And then yung nag-udyok din sa akin siguro din yung parang growth ko as in my spiritual journey, ganyan. And then sa religious stuff, yun din yung nag-ano sa akin na magtuloy-tuloy. Oo. Napaka-interesting. Di ba kasi, minsan kasi, kung ano yung nakagisnan natin ng paglaki, na-adapt na natin siya. And yun yung minsan nag-i-inspire sa atin kung ano yung Yes. mga hobby natin na gagawin pag habang tumatanda tayo. So, parang nararamdaman mo na ito yung gusto mong gawin, yung iba talaga yung connection mo sa ginagawa mo. Parang mas may sense of purpose ka kasi, di ba? Yes. Ayun, nagiging sobrang interesting na nung topic natin ngayon, Yes, partner. Oo. Ang sarap din pakinggan na minsan yung mga bagay na akala nating interest lang, yun pala yung magbibigay ng meaning at fulfillment sa atin. Yes. Mukhang nagiging mas mainit na tong topic, no? Pero bibitinin muna namin kayo mga Karadyo Agri dahil marami pa kaming ibabahagi kasama ang ating guest na si Miss Erica patungkol nga sa kanyang journey bilang isang tarot reader. Kaya stay tuned lang at magbabalik ang patok dito lamang sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec.
Ayan, nagbabalik ang patok dito lamang sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Ayan mga ka-Radyo Agri, so far ang ganda ng mga sharings ni Miss Erica, di ba? Patungkol sa kanyang pagsisimula as a tarot card reader. So, pero hindi pa dito nagtatapos. Ngayon, gusto namin malaman yung pinaka-memorable experience mo bilang isang tarot reader at ano yung may mga readings ka na ba talaga na nagkatotoo o may big impact sa client mo, ma'am? Yes. At saka alam mo, curious din kasi ko, Miss Erica, na minsan may mga moments ba na kahit ikaw mismo nagugulat ka sa resulta ng mga readings mo. Yung tipong, wow, nagkakatotoo nga. Ganon. Meron. So, mostly dito sa office. Sa office din ako nag-start. So, ang mga ko nung una is sa office talaga. So, meron akong friend na, ayan. So, ang tanong niya is, ikakasal ba siya or magkakaroon sila ng engagement. So, parang long years na sila na Magjowa. partnership, partner. And then, ang tinanong niya specifically is, kakaroon ba ng engagement or kakasal ba sila sa future? And then, lumabas naman. So, syempre, natuwa naman ako since as a friend din, hindi lang sa as co-worker. Yes. Ayun. So, nagkatotoo naman in a few months, nagka-engagement. Wow! Ayun. So, dalawa sila dito sa office na nagkaroon na engagement. Okay, Wow, yan na. ang saya And then, naman nun. sa work, and then naman sa work, yung isa naman na namin is parang nakita namin na hindi talaga para sa kanya yung work. So, nag-venture siya into the other. And then sa outside naman, so medyo mabigat yung mga challenges and then breakups, ganyan. So pagka mga ganong breakups, parang naano ko kasi baka ako yung dahilan ng like ako yung nagsabi na na mag-break kayo, ganyan. Kasi ang cards lang naman is parang bibigay lang siya ng guide sa tanong mo, parang ganyan, specifically. So, medyo naano lang din ako as a reader. Syempre, parang meron din burden sa akin. No? Parang naging part ba ako nung Breakup nila. break up, ganyan. So, medyo naaano din ako minsan. So, i-clarify lang din natin, no, ma'am, na itong mga cards na to ay hindi naman totally nagpre-predict ng future nyo. Ito ay guide lamang po and nasa inyo din kung susundin nyo. So, diba? sabi nga ni si Manny Seba, ito ay mga bituin lamang. Ayun, nasa inyo pa rin yung yung guidance, decision. Pero meron bang, na-curious lang din kasi ako ulit, ikaw ba sa sarili mo, hinuhulaan mo rin ba yung sarili mo minsan? Ay, oo naman. Wow. Pero din, kasi Papakaganda pagkahulaan naman. mo yung sarili, medyo bias ka, parang ganyan. So, alam mo na yung mga yung sa baraha, parang kabisado mo na. So, parang nagiging bias ka, parang, pwede din naman na ganito, pwede din naman na ganito. So, parang hindi din siya masyado accurate, ganyan. Ayan. Ganyan. So, wait lang, partner, ha? Kasi may nag-comment po sa ating FB comment section. Yan, sa ating FB Live. Ayan. Magpa-shoutout, Ayan. mag-comment lang. Siyempre, andito, i-shoutout natin si Miss Gian Padilla. Ang tanong niya po, pwede po ba magpahula kung may bonus daw po bang matatanggap? Masasagot mo ba yun, Ano po ma'am? bang bonus yan? Ano daw bonus yan, Gian? Parang gusto ko din makatanggap ng bonus na yan. So, sasabihin natin yes. Yes. Let's Para manifest. Yes, Ayan, let's manifest. i-manifest na lang. Ayan. Parang ang saya-saya sa feeling na gano'n, no? Yung pag nanghuhula ka, tas nagkakatotoo. Lalo na kapag yung hula mo ay positive, di ba? Yun, parang ang tarot reading nga pala ay hindi lang yun nga, nagbibigay siya ng insight, kundi parang nagiging life guidance na rin natin. Kaya kahit sa simpleng cards lang, may impact pa rin talaga ito. Pero it's up to you pa din kung maniniwala. Ayan. At hindi lang sa clients mo, Erica, syempre no, pati bilang isang tarot reader, parang nagiging rewarding experience siya kasi alam mong may contribution ka sa buhay ng iba. Yes. Pero ito naman, Erica, ayan, naku-curious pa rin kasi kami, no? Ano ba yan? Suspense naman nung tanong mo dyan, partner. Ayan, curious kasi kami kung may challenges ka bang nahaharap bilang isang tarot reader. Alam naman natin na hindi lang smooth ang mga ganitong bagay. Yes. Ayan, syempre marami din naman. So, sa all throughout ng aking pagbabasa, so meron pa rin talaga yung misconception na kaya kong hulaan yung future, ganyan. So, kung kaya kong hulaan yung future, parang dapat nahulaan ko na yung sarili ko, ganyan. So, ang misconception ay yung din, yung challenges, siguro yung mga, ayun nga, yung
it's either pinapangunahan nila ako na kaya kong i-read out yung future nila, kung yayaman ba sila. Kasi mostly, puro ganun yung mga tanong sa Tanong. akin. So, ganyan. Bala ko pa man din tanungin yung partner. Buti Parang nga after sinabi ni session, Oo. Ayun. And then yung challenges siguro yung mga pag-aano ng mga yung ibang clients mo na masyado silang nagpupumilit na makuha yung gusto nilang answer. Okay. Kasi minsan pagka negative yung answer na nakuha ko or na ano ng cards, parang ay isa pa na isa pa. Ganyan. Hanggang sa magtugo. Kilala akong ganon. Parang may kilala ka din, di ba? Ganun. Ayan. Ayun. So, ganun. So, parang nag-aano yung cards na parang eto na nga yung parang binibigyan ka niya na ba't ipipilit mo pa? Parang ganyan. So, siguro isa din yun na challenges. Since wala din naman akong nagagawa, ikaw din naman yung ng cards ng deck, ganyan. Meron ka na ba, Miss Erica, na ano mo siya, binasahan mo siya ng bara, tapos yung basa mo sa kanya, ayun nga, hindi nga maganda. Tas, yon hindi siya naniwala dun sa sinabi mo, tas nagalit pa siya, ganun. As of now, wala pa naman. Ah, Kasi wala. since yung mga question nila is hindi naman nila talaga sinasabi. Mm-mm. Pagka mag-i-start, yung iba, sinasabi na nila yung question after na ng reading, parang ganyan. So, oo. magkakaroon na ng clarification, ganyan. Yes. Pero meron akong mabigat na reading yung about sa panloko, ganyan, yung deception, ganyan. So, syempre, so parang, nila yun. Pero, iba pa siyang instances naman na mabigat talaga. So, ang bigat-bigat ng feeling. Pero, pero Miss Erica, meron bang mga pagkakataon na yung hinulaan mo, pwedeng ma-alter ba? Yung, Yes. May mga ganong pagkakataon ba? Or mga nababago tendency? pa yung Oo. bola. Yes. Kasi di ba nabanggit mo kanina, Miss Rose, yung sa yung mga spread. So, if, kunyari, ang specific na tanong mo is, anong mangyayari sa amin, or magbe-break ba kami, or ganyan. So, pwede ka pang mag-ask ng question na, ano yung maika-clarify or magagawa ko dito na magiging fruitful, parang ganyan. Kunyari sa work mo, parang napapagod ka na, ganyan. So, pwede mo siyang itanong na ano yung mga kailangan mo pang i-adapt or kaya mo i-cultivate sa'yo para hindi ka ba ganun na mapagod. Parang ganyan. So, pwede itong yung tarot reading na mag-help na i-ano mo siya sa sarili mo. Igagay. Yes, Tama. parang ganun. Kasi ano naman to pwede mo talaga siyang i-personalize. So, kung ano yung gusto mong itanong, ganyan. So, paano mo siya tong cards na to, parang, paano mo to gagamitin sa sarili mo na makakapag-help sa sarili mo din, in a way. So, ibig sabihin, yung mga hula na yan, ay hindi naman siya yung parang permanent na magsasabi o magtutukoy doon sa future. Yeah, pwede din. Oo. So, pwede pa siyang magbago, Yeah. depende sa kung susundin o gagawin mo yung mga guidance. Yeah, pwede. Okay. Sa tingin ko, isa pa siguro sa mga challenges na kinakaharap ni Miss Erica, yung mga taong hindi bukas, na Yes. nagpapahula, Hindi hindi, open. hindi open So, sa... bago kasi dapat talaga magpa-reading, lagi kong tinatanong na open ka ba sa ganito? Kasi minsan hindi ka talaga naniniwala. So, parang kung hindi ka naniniwala in the first place, ba't ka pa magpaparead? Yeah, Parang yeah. ganyan. Oo. Diba? Oo. Ganyan. So, parang sa prayer lang, parang bago ka mag-pray, diba, dapat kailangan mong maniwala. Ganyan. So, parang ito din naman, kailangan mo din maniwala. Ganyan. And then, maging vulnerable ka lang din sa question mo since hindi ko din naman alam, nasa isip mo lang, gano'n. Ayan. So, siguro talagang may mga tao rin na hindi pa po talaga Yes, bukas sa po. ganitong bagay. Pero nakakatuwa din kasi natututo ka rin mag-set ng boundaries at respetuhin yung perspective ng ibang Yes. tao. Ayan, Yun. ano. Pero maliban dun sa mga nabanggit mong mga misconceptions na ayun nga, mga laging naririnig tungkol sa tarot reading, yung mga common misunderstanding na minsan naiisip ng tao, ano at paano mo kaya na-i-address yung mga nabanggit mong misconceptions? Siguro mostly kailangan mo lang naman talagang ipaliwanag kasi since hindi naman sila ganun kaalam dun sa isang bagay, since ikaw naman yung nakakaalam, so ano ka na lang din, magpaliwanag ka ng maayos, ganyan. And then paano nila maintindihan, yun. Puro ganun lang din naman mostly pagka hindi nila alam, ganyan. And then sa yun, Pag may mga may mga nangaaway na sa inyo, Ayan. ma'am. ayan, yung meron daw nagsabi na mangkukulam, ganyan. Pagka ganun, no, parang witchcraft, parang ang bigat naman sa akin nun. Kasi parang hindi ko naman yun ginagawa. Hanggang reading lang ako, ganyan, protection, yun.
So, ang bigat lang sa akin, kasi in a way na parang gusto mo lang naman siyang i-help din. And then, ganun yung sasabihin niya sa'yo behind my back. So, parang ang sama, ang ano lang sa akin nun, na bakit mo nasabi na parang, kasi di ba pagka sinabi natin mangkukulam, lagi na siyang bad way. Yes, Yes. negative. Yes, negative na nagbibigay ng hex, ganyan, ng kulang, ganyan. So, meron ba ako na project or nagawa na parang naisip, Masama. yes, na maging ganun. So, yun. Paano mo in-address yun? Hindi ko na siya in-address. Kasi parang, kung bibigyan mo pa siya ng energy or ng parang mas lalo pang mag-grow. So, i-ano na lang natin na, since hindi naman din siya totoo, so, hindi ko na lang din in-address. Ayun. Kapag ba nanguhula or nagbabasa ka ng tarot cards, na meron bang mga pagkakataon na nadidrain yung physically, mentally? Yeah. Parang kunyari magpaparead ka sa akin ng ganyan, face to face. Minsan nararamdaman ko yung energy mo, ganyan, nakabahan ka, natatakot ka. Kasi most of the time, siguro, ang sinasabi nila sa akin bago sila mag-parade, natatakot sila. Kinakabahan sila kasi Totoo. baka daw kung ano daw yung lumabas, ganyan. Depende naman yun sa tanong mo, ganyan. Pwede pa din naman siyang magbago in a way. Ayan. So, kailangan talaga na may tamang information tayo para maintindihan ng iba. Kasi pag nag-explain ka, tas hindi siya literal, di ba? Mas magiging open kasi sila kapag mas naiintindihan nila yung mga basa mo sa kanila. Kasi minsan, di ba, katulad kahapon, yung card pa lang, di ba, nagkakaroon na tayo ng reaction, ano kaya to, ganon. Kaya mas maganda So, na. parang namamanifest mo yung energy na bad energy, ganyan. So, parang Ano? napapangunahan yung mga nasa cards. Speaking of understanding po, ma'am, meron ka bang tips para sa mga listeners natin yan na gustong magbasa din ng tarot cards pero may konting takot pa? Ayan, kung may konting takot pa, siguro need mo pang medyo mag-ano ka muna, mag-research about it since may takot ka pa, ganyan. Pero kung open ka naman na, pwede ka naman nang mag-ano sa akin. Mag-seek ng help. Yes, mag-seek ng help, ganyan. Kung ano ba yung unang step ko, ganyan. Ganun, para pagka nag-read ka na, alam mo na yung gagawin mo. Yes. Kasi be specific, kasi yun lang naman ang pinaka-ano doon, yung be specific sa question. Yun. And then be open about Ayun. it. Kailangan ba niya talaga maging passionate about it? Sa magre-read ba? Opo. Like, yung para mga may gusto requirement. tarot. Gusto niya din mag-tarot. Oo. Yun. Kailangan niya din ng passion kasi ito parang hindi lang naman siya hobby. So, kung gusto mo talaga siyang gagawin mo siya. Ganyan. And then, kung gusto mo siyang i-cultivate pa, syempre magre-research ka din kasi since hindi mo nga pa masyadong alam, ganun. Yun lang naman yung ano ka sa kanya. Yan, ang ganda ng ma-advise mo dyan, Miss Erica. Lalo na sa mga first-timers na medyo hesitant pa sa papabasa ng tarot card reading. And relax lang at i-enjoy nga yung mga insights na yan. So ngayon naman, ano yung advice mo na sa mga gusto naman maging tarot readers? Ano yung mga unang steps na kailangan nilang malaman? Ayan, pagka gusto mo maging tarot reader, umpisaan mo muna sa tanong na gusto ko ba itong ginagawa ko? Or nakikita mo ba yung future mo dito na ginagawa mo pa siya? Ganyan. Kasi parang mag-grow ka ba sa isang gawain na to? Parang bago ka mag-start, syempre kailangan mag-grow ka ba as a person and then sa spirituality. Ganyan. And then after that, na alam mo na yun, na you have to have passion na gawin siya. And then, you research about it. Yun lang naman. Ayun. Ang ganda ng tips ni ma'am, no? Parang nagiging interesado na rin ako. Oo, partner. Baka mamaya ikaw na din ay nagtatarot reading. Ayan. Malay natin. Malay natin. Talagang kailangan palang aralin at syempre maging open ka, 'di ba? Parang hindi mo pwedeng i-judge agad yung reading o yung client, 'di ba? Yes. Ano pa yung mga ikaw ma'am, ano pa yung mga pros and cons ng tarot reading para sa iyo? Yung ano po muna tayo? Saan mo gusto ma'am? Cons or pros? And paano pros ba? Sa pagbabasa or Yes. sa... As a tarot bilang reader. tarot card reader. reader. Siguro ang pros nito is, nakakabigay ka din ng guide Yes. or ng help sa mga naguguluhan. Ayun. And then, yun lang naman ang pros ko. And then yun, and then siguro sa cons, yung misconception lang na, siguro na yung burden din, na parang inaano sa akin na, ay bakit ganyan lumabas? Parang ganan. So yun naman mostly.
Eh, ano naman po yung cons, ma'am? Baka dyan marami. Oh. Yun 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 yung cons. misconceptions, Parang yun yung yun yung misconceptions. challenges. Ayan. Ayan, mga karadyo agri, grabe. Ang dami nating natutunan kay Miss Erica tungkol sa tarot reading journey niya. So, mag-music break ulit muna tayo ngayon. Tapos babalikan natin yung mga highlights ng usapan para sa isang recap nga. Kaya huwag kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang patok dito lamang sa Radyo Agri, 90.1 FM, Filmex. Yes. Yan, nagbabalik ang patok dito lamang sa Radyo Agri 90.1 FM, Filmec. At yan mga ka-Radyo Agri, nakaabot na tayo dito sa dulong part ng ating programa. Grabe, Miss Erica, no? Maraming salamat po sa pag-unlap ng aming imbitasyon at sa pag-share na din po ng journey nyo as a tarot reader. Bago ang lahat, syempre, may gusto ko pa po bang ipa-shoutout dyan? Yes. So, gusto ko lang i-shoutout ang aming boss, si Sir Andy, and then si Ma'am Ruth, ang aking supervisor. And Ma'am Ren, hello po, and Kuya Michael, Ate Nika, Ate Arian, and Kuya Gian. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayun. Hello po,
magandang hapon po. At syempre, shout out din natin yung mga nanonood ngayon sa ating live. Yes, Sa live ng hello po. Facebook page ng Radyo Agri 90.1 FM. At ayan nga, shout out kay Miss Joyce Ann Alcantara, kay Miss Gian Padilla, at kay Miss Vanessa Palyar na nanonood ngayon. Yes. Hello, Hello, magandang hello. hapon. Parang mukhang interesting yung comment ni Miss Joyce, no? Basahin mga Oo, partner. Ayan ang sabi ni Miss Joyce. Pwede po magpahula kung kailan kaya ako ikakasal. Kailan kaya? Mukhang mahirap pong i-predict yan, Miss Ah. Joyce. Sige po. Ayan, okay. At hindi lang kami natuto nga sa mga technical side ng tarot cards. Alam mo yun, yung mga symbols, paano siya binabasa. Pero naliwanagan din kami sa mas malalim na meaning nito. Hindi lang siya yung cards na panghula. It's really about reflection, self-awareness, and guidance. Kaya naman, maraming salamat talaga, Miss Erica. Ayan So, thank po. you then for having me. Ayun. Ayan. Siyempre, ang saya palang isipin na itong mga deck cards, di ba, na parang simple lang siya sa unang tingin, pwede pala natin siya maging gabay at tulong sa ating buhay or sa mga decision making natin, di ba? Nakaka-amaze talaga na sobrang clear pa ng mga tips ni Miss Erica sa mga tarot reader na gusto, di ba, mag-venture din ng ganon. And syempre, sa mga magpapahula din. So, feeling ko maraming mga misconception about tarot reading, di ba? Agree ako dyan, partner. Kasi di ba maraming tao talaga na hesitant or takot sa tarot kasi ay iniisip nga nila na parang hula-hula lang to or yun nga, witchcraft nga na sinasabi. Pero ang galing ng mga explanation ni Miss Erica patungkol nga sa tarot na ay hindi para manghula ng eksaktong future kundi para maging gabay ng bagong perspective sa mga situations natin. Parang lumalabas sa ang tarot ay isa talagang personal journey. Ayun. Instead na takutin tayo, natutulungan nito na kilalanin natin yung sarili natin. 'Di ba? Sobrang eye-opening din, lalo na pag open ka sa mga gantong bagay. Yun. So, kaya mga karadyo agri, sana itong episode na ito ay naging helpful din para mas maintindihan nyo pa yung tarot reading. Yes, at parang naisip ko tuloy, maraming nga magpapabasa ng cards ngayon partner, pagkatapos nito. Chat nyo lang ako, guys. Ayun! Ayun daw po, ay chat nyo lang daw po si Miss Erica Erica. Nuda. Alam nyo na mga karadyo agri, be open lang and let the cards give you the guidance and just let it resonate with what you're feeling. Yan, maraming salamat talaga Miss Erica para naman sa mga gustong magpabasa ng tarot at gustong maintindihan ito, ikaw talaga ang tamang role model. Ikaw talaga yung Yes. person to contact. Yan. Kaya nga, Miss Erica, may mga tips ka ba na gusto mong ibahagi for our listeners na, yun nga, gusto magpabasa naman po? Di ba Yes. kanina, yung mga gustong mag-venture sa tarot reading, ngayon, yung mga gustong po magpabasa. So, if magpapabasa kayo, so, kailangan alam niyo na yung questions na itatanong ninyo specifically, yung talagang naguguluhan ka pa. Kasi yung ibang person na nagpapahula is alam na nila yung answer sa kanila pa lang. So, parang nangihingi na sila ng, siguro kailangan na nila ng time to think about themselves naman. So, kasi kung alam mo na yun, so parang nakagulo pa yung tarot. Ganyan. Tama. So, parang hinahayaan mo mag-decide yung tarot reading para lang sa'yo, parang ganyan. So, you have to be, yun nga, yung specific, and then, as well, na huwag kayong matatakot. Kasi parang, if alam mo na yung mangyayari na masama, parang mas okay na alam mo na yung gagawin mo. Parang one step ahead ka na, ganyan. So, if meron man lang lumabas na card na negative, so it means na next na card mo na is parang yung paano mo yun i-address. So, parang mas makaka-help yun. So, huwag kayong matatakot. Yun lang naman. And then, be open. Ayan. And then, Be open talaga. Ayan, ang ganda ng advice ni Miss Erica, no? Huwag tayong madidishearten kung hindi maganda yung hula hula sa'yo. sa'yo. So, Dahil, agad makipag-break. Ganyan. dahil advice lamang yun ng mga baraha, pero nasa sayo naman yun kung
susundin mo yung baraha or kumbaga gagawin mo bang guidance. Ayan. Ang saya ng kwentuhan natin ngayon and Miss Erica, ang dami mong na-share na insight at kwento na siguradong tumatak sa mga listeners natin. Yan, sa mga nagtataka o yung mga natatakot pa, siguro after hearing this episode, magiging mas open na rin sila to give it a try or at least understand it better. Yan. Ayun. Hindi ito isang simpleng panguhula, kundi isa itong tool para sa self-reflection. Yes. Pero syempre, partner, no, mag-disclaimer lang tayo na hindi naman natin to prino-promote. Yes. Ito lang po ay para sa mga gusto lang Gusto naman. lang. Tama. Yun. So, hindi siya one size fits all. Talagang depende rin siya sa journey ng bawat reader, di ba? Parang bawat reading kasi ay may sariling kwento na naaayon sa taong binabasahan ng baraha, di ba? Kaya para sa inyo, mga Karadyo Agri, kung curious kayo, talagang maganda itong i-explore, lalo na kapag open ka sa mga gantong bagay. Yan, kaya thank you talaga Miss Sobrang Erica. thank you. Yes, sa pagbabahagi ng knowledge mo at sa paglinaw ng kung ano talaga ang tarot reading. Ayan. Yan, we hope na ang episode na to ay naka-inspire sa ating mga Karadyo Agri na maging open sa ganitong mga guidance or tools at huwag basta-basta matatakot. Yes, exactly, partner. Laging maging open, lalo na kapag curious ka sa mga gantong bagay. Kaya mga Karadyo Agri, wag niyong kalimutan na hindi lang ito tungkol sa panghula, kundi ito ay ang paghahanap ng meaning sa mga bagay-bagay na nagre-reflect din ng ating journey. So, Miss Erica, maraming salamat po ulit. Sana hindi ito ang last time na makakasama namin kayo sa programang ito. Yes, thank you din. So, parang sa for having me. So, sana mas lalong dumami yung mga naniniwala, ganyan. Ayun, wag kayong natatakot. Ayun. Thank you so much muli, Miss Erica. Ayan, mga Karadyo Agri, this is a wrap for today's episode. Yan, thank you so much sa inyong lahat for tuning in. Yan, lagi kayong makinig at sumama sa amin dito sa Patok, sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec. At sana marami kayong nakuha, natutunan at na-inspire kayo to explore a new perspective. Muli ako si Rose. At ako naman si Vina. Thanks for being with us today. And remember lang po na to keep your open heart and mind din sa mga gantong bagay. So, kita-kits po ulit tayo sa susunod na episode ng Patok dito lamang sa programang Hatid ang mga bagong topics na tsak na kapupulutan nyo ng bagong kaalaman. Ito ang Patok dito lamang sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Kasaganaan para sa bayan.